Pumalag po ang Malacanang sa pahayag ng kampo ni VP Sara tungkol sa Oplan Romanov o umanay banta nga sa buhay ng pamilya Duterte. Giniit naman ng kapatid ni VP Sara na ginagamit daw ang impeachment para pigilan ang pagtakbo ng kanyang ate sa pagkapangulo. Narito po ang report ni Maricel Halili. Ang pahayag na ito kahapon ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Depensang hindi pinalampas ng Malacanang. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Isa pang ipinunto ng defense team ni VP Sara na trigger lang daw ang bise sa tinawag nilang Operation Romanov o death threat sa kanyang pamilya. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Pero hindi yan bumenta sa Malacanang. Kung totoo raw na may banta sa buhay ng pamilya Duterte, bakit hindi nagbigay ng detalye at ebidensya si VP Sara para naimbestigahan ito? Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? Sinagot din ni Yusek Claire Castro ang depensang hindi grave threat, kundi conditional threat ang ginawa ni VP Sara. Mangyayari lang naman daw kasi ang assassination plot sa Pangulo, sa First Lady at sa dating House Speaker kung may mangyari sa bise. Kumbaga, hypothetical daw yan, sabi ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Bagay na tinabla ni Castro. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Sa impeachment trial kahapon, tinanong din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong tungkol sa conditional threat. Pero nanindigan si Calilong. How did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Sa paglilitis din kahapon, ipinunto ng depensa na ang NBI na nag-imbestiga sa pagbabanta ni VP Sara ay sakop ng DOJ at ang DOJ nasa ilalim ng Office of the President. Giit ng Malacanang, hindi nakialam ang Pangulo sa investigasyon ng NBI. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang kapatid naman ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, iginiit na pinupolitika ang kanyang ate. Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, di na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 election. Tila ganyan din ang ipinunto ni VP Sara. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram,
X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa